What's up mga kamili boy? Uwi na ako. Wala na kaming OT. Kahapon pa kami pinagsabihan na stop na sa overtime. Actually, kami na lang yung mga natitirang mga nag-overtime eh. Halos lahat ng mga naunang dati nag-OT sa amin. Yung mga regular na nag-overtime, yung mga maintenance, katulad ng kasama ko. Yung kasama ko, maintenance, yung ino-OT-han niya dati. Kaso nung pinahinto, dun siya sa area namin kasi kulang ng tao sa panggabi. Pero kahapon, pinastop na. Kasi nga every year talaga nagbabawas. Nagbabawas sila ng oras. So, kahapon nag-undertime yung panggabi. What's up mga ka-Wildy boy? Kamusta mga kababayan? Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Wildy, isang Filipino butcher galing sa Golden Horizon Agency. Kung may katanungan ka, huwag ka magkatubili, i-ask me. Basta click like and subscribe and share mga video ko sa White Sea. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Hey, Wildy. Hey, Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. What's my name? Wildy. Wildy. Wildy boy. That's my name. Bali, magkakaroon na naman ito siguro mga ilang buwan. Then babalik na naman yung Saturday overtime. Pero bago dumating yun, baka magbawas na naman kami ng work week. Guaranteed 32 hours. So nangyayari talaga yan every year mga ka-Wildy boy. Nasa kontrata naman yan na may mga buwan talaga na hindi kumpleto yung work week. Guaranteed 32 hours naman yun. Kaya nga, hanggat maaari kung mayroong allowable vacation, wag mo dapat ubusin lahat sa loob ng isang taon kasi the next year talagang magkakaroon ng 32 hours guaranteed. Yung bakante na isang araw, just in case lang, pwede mo siyang i-file ng vacation. So ganun lang dito mga ka-Wildy boy. Pero syempre kapag bago ka pa lang, kinakailangan mo hintayin yung isang taon, anniversary mo, and then 2 weeks pa para magkaroon ka ng activated na 10 days vacation with pay, hindi kasama yung weekend. So yun mga ka-Wildy boy, may payo pala ako sa mga kababayan ko sa Pilipinas, especially yung mga waiting applicants yung mga naiinip. Bakit wala pang deployment until now? March na. Hopefully this month meron, pero ang bali-balita baka maaaring ma-delay. Ito lang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Kinakailangan nyo lamang magtiwala sa proseso. Again, if kayo ay mga selected applicants, especially yung may mga progress na, may mga visa approved, may mga work permit, dapat sa inyo, maunawaan ninyo na kayo ay nakaproseso na. Malapit na yan guys, nakapagpidos. Huwag kayo mag-isip ng kung ano-ano na bakit hindi ka pa nakakaalis. Makakaalis at makakaalis kayo dahil nga binayaran ng employer yung LMIA, meron na kayong work permit, naaprobahan ng visa, nakapagpidos, so flight schedule na lang ang hinihintay. Ang gawin ninyo, mag-focus muna kayo sa mga trabaho ninyo, huwag muna kayo mag-resign. Malamang meron na sa inyo mga nag-resign dahil sa sobrang excited na. Hindi yan magandang move mga ka-Wildy boy. Noon ko pa sinasabi sa inyo, sinasabi ko na dati pa, kung kayo ay paalis, kung walang advice ang agency, huwag talaga kayo mag-resign. Kasi nga, makaka-apekto yan in the future. Ano nga ba yung sinasabi ko? PR application ninyo. Kapag may gap yan, maaari kayong ma-question. Let's say, hindi dumating yung time na hindi na-question, pero iniiwasan nga natin na magka-aberya in the future. Mas mainam na rin yung nakapaghanda ka or kumbaga, kumpleto ka kaysa naman may gap. Sinasabi ko na sa inyo before, 24 to 36 months backwards, tinitignan niya ng mga officers na mag-handle ng inyong permanent residency application. So ano pa ba? IELTS. I advise na dapat kung malapit nang ma-expire ang inyong IELTS prior to your deployment, halimbawa 5 months na lang, may expire na,
dapat mag-take na kayo dyan, mag-retake na kayo sa Pilipinas. Kasi nga, kapag dating nyo sa Canada, automatically, magre-retake pa rin kayo. Kasi nga, mag-a-apply kayo for permanent residency application. Ang iniiwasan dyan yung hassle. Siyempre, review again, magpapaschedule. Sabihin na natin walang problema sa iba dahil kayang-kaya nilang i-handle, pero hindi naman lahat kinakaya ng ganung kadali ang pag-take ng IELTS, pag-retake. Dahil of course, kinakailangan mo mag-spend ng time, mag-e-effort ka sa pagre-review. Ganun lang. Pero kung sa tingin niyo kaya niyo naman dito mag-retake, well, that's up to you mga ka-Wildy Boy. So yun, ano pa ba? Sa mga nag-aabang ng employer's interview by 2025 pa yan mga kabayan ha. Alam ko marami ang nag-aantay para makapag-apply bound to Cargill. Dahil unang-una, gusto nyo ng mas malaking starting salary. Yes, sino ba naman ang ayaw ng malaking starting salary? By 2025, magdaragdag pa yan ng 50 cents. As of now, $25 per hour. The following year, magdaragdag na naman ng 50 cents yan. So, magiging 25.50 if bound to Cargill, High River, Alberta, Canada. Para maging qualified candidate kayo dito, minimum of 2 years experience with or without SSS records. Dapat meron kang certificate of employment sa pinanggalingan mong company. At kinakailangan wala kang criminal record. Of course, no health issues. May papasa mo ang IELTS. Speaking 4, writing 4, listening 4.5, reading 3.5. If CELPIP ang kukunin mo, 4.0 in all categories. Magkaiba ang CELPIP at IELTS ha. Just to let you know mga ka-Wildy Boy. And aside from that, kinakailangan meron kayong nailatabing pera. Kasi just in case kayo ay maging selected applicant, mag-undergo kayo ng pre-medical and final medical examination. Let's say, lahat-lahat nasa 20,000 pesos. Okay, so kinakailangan nyo pa rin paghandaan yan kasi gagalos kayo out of your pocket. And syempre, kung wala pa kayong IELTS, advisable ang IELTS just in case lang wala pang employer's interview or tapos na ang employer's interview. Kasi nga, mas sigurado kung nakapasa ka na sa employer, tsaka ka na mag-IELTS. Fresh na fresh pa yung iyong test result form. Of course, dapat pasado ka, kagaya na nabanggit ko kanina. And then, hihintayin mo na lang yung progress ng application mo. Of course, while waiting, tuloy pa rin kayo sa trabaho ninyo hanggat wala pang abiso ang agency. So, ganun lang mga kabayan ha. Consistency, patience, and have a positive mindset. Tiwala sa sarili sa may kapal at sa proseso. Palakas kayo dyan sa Pilipinas. At sa mga kababayan ko naman na nasa ibang panig ng mundo na gusto makapag-Canada or gusto makapag-Cargill, kinakailangan nyo lamang paghandaan ang pagdating ng mga employer sa Pilipinas. Kagaya ng nasabi ko, by 2025. At kinakailangan wala kayong gap sa experience. So kung pauwi na kayo ng Pilipinas, hanggat maaari, meron pa rin kayong continuous job as a butcher or meat cutter. Para meron pa rin kayong may present na certificate of employment na tuloy-tuloy ang inyong work experience as a butcher. Of course, dala ninyo yung inyong COE galing sa bansang pinanggalingan ninyo. So ganun lang mga kabayan ha. Kagaya ng sinasabi ko, opportunity needs preparation, paghandaan mo, aralin mo, nang sa ganun magkaroon ka ng progress mga ka-Wildy Boy. So yun, drive muna ako pa uwi mga kabayan. What's my name? Wildy boy. What's my name? Wildy boy. What's my name? Wildy boy. Let's go! What's up mga kababayan? Ako nga pala si Wildy na kagaya mo noon na nangarap. Pero dahil sa pagsusumikap, pakinaapot ang matagal lang hinahanap. Inilusan, di ko tinulugan. Ginawa ng paraan, ano man ninais na makuha. Kahit kalaki, manito hirap at luha. Pinagsumikap ako pa rin ang labis. Kaya mga ka-Wildy, be consistent, patient, laging positibo. Be inspired and motivated. At umiwas lang sa mga taong negatibo. Yan ang tinatago ko sekreto para mga plano sa huli pagtagumpayan. At palagi ka tumutok sa aking challenge na sa ganong kaalam ang kakayahan madagdagan. Yan! So ganun lamang mga ka-Wildy Boy. I hope nagustuhan nyo yung video na to ha. Don't forget to give a thumbs up. At syempre, kung bago pa lang kayo sa akin channel, don't forget to subscribe
and click nyo notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong job opportunities. Boy FW, Boy Butcher na aking na-upload. Keep safe always. God bless mga Curly Boys. See you in my next video. Bye bye.